Amanda! Tama na ang laro. Ihanda mo na mga plato sa lamesa. Siguradong pauwi ng tatay nyo. Nay, ba't hindi na lang po si Kuya ang tumulong? Hindi man siya kailangan dito. Sige, bilisan mo. Bago pa makauwi tatay nyo. Mga anak, andito na ako. Masarap naman ang ulam natin. Siyempre, pero bukas, mas lalo pang masarap kasi tutulungan ako ni Amanda magluto. Tama, ha? Si Kuya po ba tutulong din sa atin? Para saan? Hindi na niya kailangan matutong magluto o maglinis ang bahay. Kasi kayo ni Ann, dapat, habang bata pa kayo, dapat matuto na kayo ng mga gawaing bahay. Dapat, marunong na kayong maglinis, magluto, at maglaba. Para pag malaki na kayo, magkaroon kayo ng inyong asawa, magaling na kayo tulad ng nanay nyo. Totoo yun. Magaling ka talaga. Sige, kain na tayo. 2, 3, push! Mami, one big push po tayo ha. 1, 2, 3, push! It's a girl, Mami! Congratulations po. Ano pong name ang bibigyan natin kay baby? Gabriel. Uy, Ate Amanda, tara na. Nakupo na yung mga boss. Ah, okay. Sige. Isa-save ko lang to. Una ka na. Susunod na ako. Okay, sunod ka kaagad ha. Okay. Yeah, well, here she is. Sorry po. JP, folder 2. Sir, ito po yung presentation. Thank you. Okay, thank you. Iha, wala pa akong kopya. Sir, sige po. Pagpapagawa ko po kayo ng kopya. Ba't di na lang ikaw mismo ang gumawa niyan para mas mabilis? Kesa ibili mo pa sa iba. Sir, kasi ako po yung magpipresent ngayon. Ba't di mo na lang ipagawa kay JP yan para maumpisa na natin? Look, we're running a tight schedule here. Okay? The faster we proceed, the better. Sige na, Amanda. Pabayaan mo na si JP muna ang mag-present para sa inyo. Mag-photocopy ka na. And Iha, pakitimpla na rin kami ng kape. Ako black, no sugar. Thank you. Ano ba yun? Ate Amanda, tiga. Oo. Kailangan kong tapusin tong presentation para sa susunod nating meeting eh. Oo nga pala, pasensya ka na kanina ha. Hindi ko na-explain masyado yung presentation natin eh. Paano ba naman kasi mas kabisado mo yung presentation, ikaw pa yung ginawang sekretary. Okay lang yon, ganun talaga eh. Basta ha, kailangan sa susunod, kabisado mo na tong presentation natin para masagot mo yung mga tanong ng boses natin. Yan mo, Ate Amanda, sa Monday. Kakabisaduhin ko na siya. Okay. Oh, paano ba yan? Tutuloy na ako. Kasi alam mo naman si Mrs. pag alas 5 na nagtatampo yun eh. Ingat ka, Ate Amanda. Okay. Ingat ka din.
Oh, ma'am, nandiyan na po pala kayo. Nag-dinner na kayo, ma'am? Oo. Si Gab, tulog na? Opo, ma'am. Gusto po niya sana kayong hintayin, kaso hindi na kinaya ng antok niya. Tubig po muna, ma'am. Mabuti na rin yung natulog na siya para hindi siya napuyat. Sige na. Magpahinga ka na. Sige po, ma'am. Good night po. Good night din. Oh, hello, Ann. Hello, te. Kumusta na? Oh, okay naman, te. Ikaw? Okay naman din. Oh, si nanay. Kumusta na? Okay naman, te. Yun, kagagaling lang nila kanina sa doktor. Nagpa-check up. Ayun, maraming niresetang gamot, pang maintenance. Ganun ba? Oo, te. Si tatay kasi, laging iniinday yung likod niya, tsaka hinihingal. Si nanay naman, iniinday yung mga joints niya, masakit daw. Sabi naman ng doktor, normal naman daw sa mga tumatanda yun. Mas may na nga daw na naagapan ng mas maaga. Mabuti naman. Akala ko, sasabihin mo, may sakit na sila. Hindi, wala naman. Pero actually, te, pinatawag talaga ako ni nanay para humingi ng tulong sa'yo. Kasi, te, ang mahal ng mga gamot ni nanay na nareseta sa kanya. Hindi na kaya kasi ng pensyon ni tatay alam mo naman, dami rin gastusin dito sa bahay. Tapos katatanggal ko lang sa trabaho. Ay, tsaka, ilang buwan lang ako di ba nagtrabaho, kaya konti lang ang ipon. Si kuya, nasabihan na ba? Oo, di ba alam mo naman kaso ng bagong panganak lang yung asawa nun? Syempre, pauna naman sa utang, panibagong utang na naman. Ayun, hindi naman niya pinapayagan magtrabaho si Mina Ganoon ba? Oo. Kaya kung may extra ka lang naman, te, dyan, kasi ang mamahal talaga ng mga gamot ni nanay, Dalawa naman kayo nagtatrabaho ni kuya, Baka pwedeng kung meron lang namang extra, te. Oo naman. Sige, i-text mo sa akin kung magkano lahat yung maintenance nila at ipapadala ko sa'yo bukas. Talaga ba, te? Naku, salamat. Sorry sa abala, te, ha? Pasensya na talaga. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko. Ibabalik ko agad kapag nagkatrabaho ako. Oo naman. Basta para sa inyo. Okay lang. Ay, naku, sige, salamat, te. Good night. Good night. Morning, Han. Good morning sa inyo, Ann. Ano bang oras na dyan? Anong ginagawa mo na ngayon? Mag-aalas 5 na. Okay naman ako. Maya-maya kakain na rin kami. Kayo, nasa bahay ka ba? Oo. At nandito nga si Gab Say hi to Daddy. Uy, hi, baby! Say hi to Daddy! Busy sa kanyang stickers. Anong balak niyo dyan today? Sabado ngayon Dapat masyal naman kayo sa labas. Baka mamaya, may tinatapos lang ako.
Ha? Ba't kami trabaho? Weekend ka nga. May presentation lang akong tinatapos para sa Monday. Konti lang naman to. Nag-OT na naman, in-OT ko na naman to kahapon. Tapos nag-OT ka pa kagabi? Nagbibida-bida ka na naman sa trabaho. Hindi naman sa nagpapabida ako. Ini-assign kasi ito sa akin. Grabe ka naman. Hindi naman ako laging nag-OT Kahit na wala na nga ako dyan, hindi mo pa tinututukan si Gab. Dapat nga nag-resign ka na simula nung na-promote ako. Kaya na ng sweldo ko yung mga gastusin nyo dyan. Oo naman. Kaya lang, wala rin namang masama kung maghanap buhay ako para may konti tayong extra. Para saan ba yung extra na yan? Pang-emergency. Mga laruan. At kung may matitira pa, konting pantulong kay na mama. Ayan pala Papasok ka sa opisina, mag-OT, tapos hindi rin naman pala sa pamilya natin mapupunta yung sweldo mo. Ba't kasi ikaw lang yung sumusuporta sa mga magulang mo? May pamilya ka na. Di ba single pa si Ann? Oo nga, pero natanggal si Ann recently. Di dapat hanapan mo na lang siya ng trabaho kaysa naman pinapabaya mo ang anak natin. Sobrang busy mo. Hindi ko pinababayaan ang anak natin. Pero, andyan ka ngayon, may ginagawang presentation sa weekend. Pwede ba, Mike? Paulit-ulit na lang natin pinag-aawayan ito. Tama na, pwede ba? Pakiabot na lang yung phone kay Gab. Gab? Hi, Dad. Sige, mamili ka na ng gusto mo. Mamili ka na rin ng para sa mga kapatid mo. Talaga po, Nanay? Kunyari ka pa, Amanda. Nakita kita kanina nakatitig dyan sa mga laruan. Salamat po, Nanay. Sige, mamili ka na. Baka magbago pa isip ko. Tig-isa kayo ng mga kapatid mo. Ito lang talaga? Ito lang gusto niyo? Ale, bayad! Huwag yung pagbalot kasi magluluto pa po kami. Salamat po. Salamat po. Halika, Amanda. Uwi na tayo. Luluto pa tayo. Andito na kami! Namili kami ng mga laruan para sa inyo. Namili ang ating yun ng laruan para sa inyo. Sige, bigay mo lang sa kanila yan. Pagkatapos niyan, tulungan mo na ako sa kusina magluto. Bakit sa akin to? Pambata to Dapat sa akin yung kotse. Ito ang pinili ko di naman yung pambabae, panlalaki yan. Dapat sa akin yan. Ako pumili nito Akin na to. Akin to akin to Ako pumili nito. Akin to. Ba't kayo nag-aaway? Isa na kayo ng laruan? Nakagawa pa kayo ng paraan para mag-agawan? Hayaan mo na tong kotse para sa kuya mo. Total, ang kotse, pang lalaki. Ito na lang manika para sa'yo. Inay, yan pong pinili ko Ako ang nanay dito. Ako ang masusunod. Tama na ang reklamo.
Tara, Gab. Punta na tayo sa playground. Hello, JP. Hello, Amanda. Oh, bakit? Mangangamusta lang sana ako about dun sa presentation natin. Natapos mo ba siya kagabi? Naku, hindi pa. Pero siguro mamaya matatapos ko na siya. Kasi gusto ko lang sana siyang basahin bago mag-Monday para, alam mo yun, at least kabisado ko na siya. Siguro mga 2 p.m. I-email mo lang ulit ako, ha? Ikaw nang bahala sa printouts, ha? Okay, sige. Walang problema. Ako na lang din dun. Sige. Okay. Okay, sige. Salamat, Amanda. See you sa Monday. Okay, salamat din. Mare, mukhang kailangan natin tawagin mga bata. Mukhang nagkakasakitan na, oh. Oo nga, Mare. Let's call them. Kids, come on! Jana, anak, let's go! Oh, be careful! Excuse me, Mare. Anak mo ba yung little girl doon? Oo. Kasi baka gusto mo nang tawagin kasi delikado doon. Okay lang. Nag-enjoy naman siya. Nandito naman ako. Makikita ko naman siya. Okay. Sige. Mare, sige ha. Mauna na kami. Mare, binabatiin daw. Tingnan mo. Panay ang cellphone, panay ang work. Oo nga, Mare. Uwi na nga tayo. Tara! Kumusta ang paglalaro, anak? Let's go. Uwi na tayo. Tara. Tara. Kakain na tayo uli na ano. Sandali lang. Sandali lang po, Nay. Malapit na po. Amanda! Malilate na tayo sa misa! Nay, hindi ko siya masara. Ito na kasi isuot mo. Nay, hindi naman po ito bagay sa damit ko. Mas mabuti na yan kaysa ipilit mo sarili mo sa damit na yan. Nay, hindi naman po ito kasya. Diyos mio, Amanda! Nay, ang pangit naman po nito. Isipin mo na lang na pinitensya yan sa pagpapahuli mo sa amin sa misa. Bakit kasi pinipilit mo sarili mo sa damit na yan? Paano naman kasi magkakasya sa'yo yan? Kung kumain ka, kala mo wala ng bukas? Sige, suotin mo na yan. Mauna na kami sa simbahan para hindi kami mahuli sa misa. Sumunod ka na rin, dalian mo para makakaabot ka sa sermon. Mabuti na rin siguro na maalaala mo na wala ikabubuti kung hahayaan mo ang sarili mo na tumaba. Si Gab, bakit ikaw lang nandito? Nasa clubhouse. Grabe. Naglalaro ng basketball. Uy! Ay. Buti, maaga kong umuwi ngayon. Saan ka galing, Gabi, Gab? Sa basketball court po, naglaro po kami ng mga kaibigan ko. Puro boys, kasama mo? May mga cute ba doon? Naku, Nina, mga barkada ko lang sila. Ikaw ha?
Bata pa yan. Huwag mo bigyan ng idea yung... Grabe ka naman, te. Tinatanong ko lang. Ay, alam mo, may mga kwit doon. Crush lang ba? Ganun. Uy, may maniligaw ka na ba? Boyfriend. No, wala pa po. Sa ganda mo na yan, ha? Sige, ma. Pasok na muna. Kumain ka Ay, na ba? halika muna. Kumain ka. Kumain ka ulit. Okay. Tama mo kami nga, mama. Okay na po, kanina. Busog po ako. Halika na dito. Sige na. Halika. Hindi na, busog na. Tignan mo nga yan, oh. Para magkaroon ka ng konting laman. Okay na po ako, Nina. Busog po ako. Sige. Ma, ay, pasok na po. OA mo naman. Sadya lang ganyan yun. At kayo mahilig sa sports. Pinapakit mo ba yung pamangkin ko? Oo naman. Grabe naman. Parang ang payat ngayon, ah. Hindi katulad nung una kong nakita. Sadya lang at napapahilig sa sports. Puti. Pero kahit na. Dapat dami mo pa rin pagkain na binibigay mo dyan. Tsaka, saan na makaka-sports niyan sa mga kasamang mga boys? Eh, kung magiging boy din ang itsura niyan, ako. Hoy, Ann, ha? Sumosobra ka na, ha? Hindi nga, te. Sinasabi ko lang sa'yo, maganda si Gab, eh. Lalo lang gaganda yan pag may laman niya. Ako na nagsasabi sa'yo. Ay, naku. Alam ko naman na uso ngayon ang payat. Eh kaso, pangit ang sobrang payat. Gab, kumain ka muna. Para may laman ang tiyan mo bago kang interview. Hindi na, ma. Masyado rin ako kinakabahan para kumain. Kaya mo yan. Ito na lang. Tinapay. Sige, ma. Alis na po ako. Bye-bye. Good luck. Thank you, ma. Ingat. Kayang-kaya mo yan, anak. Okay, one last question. What have you contributed to the company that best qualifies you for this promotion? We'll start with you, Angelo. I have contributed a lot of employee morale and an efficient system in customer experience. Gabriel, same question. During my time at this company, I have shown my passion for the vehicles we care for and the services we provide. Among our automotive technicians and engineers, I have the highest internal performance ratings and the lowest complaint rate among the vehicles I've serviced. I deserve this promotion because I'm on the floor every day, listening to our customers' wants and needs, and I know how to put their wants and needs into action. Okay. I think that's it. Thank you both for your time. We will let you know as soon as we make a decision. Uy, Gab! Ikaw pala yan? Oo. Kamusta interview? Balita ko ang galing mo daw. Talaga? Hindi ko kasi mabasa yung mukha ng mga panelist eh. So, hindi ko sure. Hindi ka sure? Huwag ka mag-alala. Nako, narinig ko si Angelo, sinabi kay Brian, ang galing mo daw during interview. Na-threaten siya. Na-threaten din naman ako sa kanya eh. Mas mataas posisyon niya sa akin eh. Nako, ikaw napusta ko doon. Si Angelo nga, wala namang floor experience. Makapagtrabaho pa, parang walang alam sa sasakyan. Sana nga tama ka. Sige, di. Mauna na ako. Oh, sige. Mamaya na lang.
Good morning, Han. Oh, good evening sa inyo. Anong oras na sa inyo? Kakauwi mo lang ba? Oo, may masyadong matraffic dun sa aming tapat eh. Kaya, Yan ang nakukuha mo pag pumapasok ko pa sa trabaho. hindi naman. Malapit na ako umuwi. Malapit na rin ma-promote si Gab. Dapat nagtataong bahay ka na lang eh. Para namang pag-uwi ng anak natin, may mainit na hapunan na naghihintay sa kanya. Tulad kung bata ka, yan yung sinanay para kay tatay, di ba? Ayan ka na naman. Di ba? Napag-usapan na natin to. Malapit na akong mag-retire. Malapit na mag-15 years, kaya baka may pension na ako. At least wala na kayong intindihin ni Gab kasi may pension na akong sarili. Di ba? Alam ko. Pero kung ano-ano na siguro sinasabi ng mga kaibigan natin dyan, niisip nila ang hina-hina ko dahil hanggang ngayon, pumapasok ka pa rin sa opisina. Kahit na may trabaho pa ako. Akala mo lang yun. Hindi naman yun ganun. Akala mo lang yan. Para sa mga bata, oo. Bago na siguro. Pero mga kaedad natin, alam mong yan pa rin ang nasa isip nila. Hindi naman. Good evening, Ma. Good evening, anak. Say hi to your papa. Good morning, Pa. Good evening naman sa napakaganda kong anak. Kumusta ang interview? Naku, Ma, Pa, mapaproud talaga kayo sa akin. Lahat ng tanong sa interview, nasagot ko na sunod-sunod. Hindi tulad nung kalaban kong nag-stutter. Naman ang anak ko. Mana yan sa papa niya. Siya, pwede na ba tayo mag-celebrate? Pwede naman, Ma. Anong gusto mo? Yung sinigang mo sana, Ma. Sarap yun after ng matraffic na biyahe. Naku, sorry anak. Kadadating ko din lang. Pwede bang iba na lang? Napapalit pa kasi mama mo. Ano ka ba, Pa? Okay lang yan. Order na ako ng pizza. Excuse me, miss? How can I help you, sir? Kanino ko pwede magpasis? Yung sasakyan ko kasi may tumutunog na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Pwede ko kayo assist, sir. Miss, wala bang ibang pwede mag-assist? Kasi mukhang busy ka din naman. Lumabas kasi, sir, iba naming technician. Mamaya pa sila babalik. Sige, hintayin ko na lang siya. Hindi, sir. Okay lang po. Para hindi na rin po kayo maghintay na matagal. Sige, hindi na. Okay na, miss. Thank you. Uy, Gab! Tara! Pinapupunta lahat sa conference room. Anong meron? Ewan, pinatawag buong department. May announcement ata. Ay, sige. Mauna ka na. Mag-ayos pa ako. Sige, ha. Una na ako. Sunod ka.
Grabe naman kayo. Totoo ba to? Nag-abala pa talaga kayo? Congratulations to Angelo, our new manager for operations. Congratulations. Very good. Gab! No hard feelings, ah. Oo naman, sir. Congrats po. Alam mo, sa totoo lang, akala ko talaga ikaw promote eh. Ang galing mo sa interview natin. Thank you po. Well, I guess, in the end, track record pala tinitingnan nila. So, Siguro nga po. huwag ka mag-alala. Next time, moment mo naman. Nakakapagtaka, ano? Akala ko talaga, si Miss Gabby yung mapapromote, hindi si Sir Angelo. Nako girl, sinabi mo pa. Pero alam mo, wala naman sa galing yung promotion na yan eh. Uwe, paano mo naman yung sabi? Sa atin lang ah. Pero kasi, nang dumaan ako sa office ni Sir LG noong isang araw, narinig ko na sa Zoom meeting siya. Pinag-uusapan niya tungkol sa promotion nga. Uwe, ano sinabi? Ayun nga, qualified naman daw si Miss Gab. Pero, sabi nung isang kausap niya, ano naman kung qualified siya? Eh hindi naman siya siniseryoso ng mga customers pag nasa floor sila. Kasi nga naman, automotive company tayo tapos babae yung magiging floor manager natin. Eh ngayon pa nga lang, siya lang yung babaeng engineer natin, hirap na hirap siya. Paano pa pag nandun na ang daming galit ng customer dun? Kaya, ayun, si Sir Angelo na lang napili nila. Pinipilit pa niya kasi. Alam mo, kaya siguro walang jowa yun. Kasi, feeling niya macho siya habang gumagawa siya ng sasakyan. Uy, ano yun? Tara, tara. Gab, ikaw na ba yan? Gab, may problema ba? Gab, magsalita ka. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko nakuha yung promotion, Ma. Anak, okay lang yan. Hindi pa katapusan ng mundo. Hindi ng mundo, pero ng career ko, oo. Hindi yan totoo, anak. Magaling ka. Darating din yung panahon mo. Hindi yan totoo. Akala mo lang yan. Kasi disappointed ka ngayon, pero Hindi yan totoo! Gab? Hindi yan totoo, Ma! Hanggang dito lang ako! Alam mo kung bakit, Ma? Dahil babae ako! Anong pinagsasabi mo? Narinig ko sila, Ma! Narinig ko sila! Hindi daw sila ako ipopromote dahil babae ako! Para daw ako magiging manager kung babae ako! Sino
sumikap ka. Basta ipakita mo galing mo. Kahit ano kaya mong abutin na, andito na yung pruwebe. Hindi yan totoo. Anak, kahit magsumikap pa ako, hindi magbabago na babae ako. Na kahit anong gawin ko, meron at merong huhusga sa akin dahil babae ako. Huwag kang makinig sa kanila, Gab. Tapos ano? Kahit hindi ako makinig sa kanila, Ma, andyan pa rin sila. Didiktahan pa rin nila kung sino dapat ako. Buong buhay ko, Ma, hinuhusgahan nila ako. Sino daw magkakagusto sa akin? Sobrang payat ko. Paano daw ako magkaka-boyfriend kung may daddy issues daw ako dahil wala dito yung tatay ko? Bakit naman nila ako ipopromote? Hindi naman pambabae yung mga sasakyan. Ang masaklap pa nun, Ma. Wala naman akong pakialam kung anong tingin ng mga lalaki sa akin eh. Pero sakit pa rin. Dahil sila pa rin ang dumidikta kung anong halaga ko sa iba. Palibhasa, ano namang alam mo sa naramdaman ko, Ma? Ikaw naman yung standard. Lahat ng gusto nila, ginagawa mo. Ganun ba ang tingin mo sa akin, Gab? Porket magkaiba tayo, hindi kita maiintindihan? Nagkapamilya ako dahil sabi ng parents ko, yun daw dapat ang maging future ko. Siyempre, hindi ko naman pinagsisisihan na pinanganak kita, Gab. Pero hindi lang yun ang ginusto ko. Tapos, nung pinilit kong pagsabayin ang pamilya ko at ang karir ko, anong nangyari sa akin? Hinusgahan ako ng mundo. Hinusgahan ako ng papa mo. Para sa kanya, pambahay lang ako. Pampamilya lang ako. Dahil babae ako, hindi ba ako pwedeng mag-exist para sa sarili ko? Sorry na, Gab. Kung pinalaki kitang sa ganyang ilusyon. Akala ko kasi, makakabuti yan sa'yo. Akala ko kasi, kung lumaki ka, naniniwalang hindi mahalaga ang makinig sa iba. Hindi mo sila maririnig. Sorry. Gusto ko lang naman magka-choice ka. Gusto ko lang naman piliin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Na hindi ka matulad sa akin. Buong buhay ko, puro sunod lang. Puro nakikinig lang. Dahil babae ako. Na ang buong pagkatao ay nakasalalay sa pagiging babae at sa mga ina-expect nila sa'yo. Oo, Gab! Mahirap ang maging babae sa mundong puno ng panghusga. Pero Gab, hindi titigil ang mundo dahil lang nahihirapan ka. Babae tayo. Babae tayo. Hinihila ng panahon, sinusubok ng pagkakataon. Di malaman ang dahilan sa pagduda sa aking kakayahan. Ang daming malakit, mga matang mapaghusga. Paano ba maipapakita kung sa mundo ako
panghuhusga at pagbaling, nais ko mang ipakita kakayahan, ngunit tinatalikdan na lang. Dahil ako ba'y babae na walang anumang kakayahan, pero kaya kong lumaban, susulong sa mapagusgang mundo. Susulong sa mapaghusgang mundo.